Magandang araw mga kalipon. Muli, buwan pa rin ng Agosto. Buwan ng pagdiriwang, ng wika at kasaysayan. Kahapon, Agosto 19, ay ginunita ang ika-147 anibersaryo ng kapanganakan ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Mayroon akong inihandang maikling video clips upang panoorin natin nang mabahaginan tayo ng munting kaalaman tungkol sa kanyang mga kontribusyon at ambag sa Pilipinas. Panoorin natin. Ako si Manuel L. Quezon, ang naging unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Isinilang ako noong 1878 sa Baler. Nag-aral ako sa Colegio de San Juan de Letran at sa Universidad ng Santo Tomas. Ipinaglaban ko na gawing pambansang wika ang Tagalog para mas maging malapit sa isa't isa ang mga Pilipino at para maipagmalaki natin ang sarili nating wika. Noong ako na ang Pangulo, binago ko ang takbo ng pamahalaan at itinatag ko ang Commonwealth ng Pilipinas. Ito ang naging unang hakbang para makamit natin ang tunay na kalayaan. Ito ang kwentong kasaysayan na mapapanood at masasaksihan natin ngayon sa ating video. Si Manuel L. Quezon ay ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas at isang mahalagang figura sa kasaysayan ng bansa. Ipinanganak siya noong Agosto 11, 1878 sa Baler na noon ay bahagi ng probinsya ng Tayabas, ngayon ay Quezon. Siya ay nag-aral ng abogasya sa Universidad de Santo Tomas at naging isang abogado pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Bilang isang batang leader, ipinakita ni Quezon ang kanyang mga kakayahan sa larangan ng politika. Nagsimula siya bilang isang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan at naging tanyag dahil sa kanyang mahusay na pamumuno at pagmamahal sa bayan. Isa rin siyang pangunahing tagapagtaguyod ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila at pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano mula sa mga Amerikano. Noong 1935, siya ay nahalal bilang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, isang hakbang patungo sa kalayaan. Isa sa mga pinakakilalang programa ni Quezon ay ang pagpapalaganap ng wikang Filipino bilang pambansang wika. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ang mga hakbang para sa pagkakaroon ng isang pambansang wika at ang Batasang Quezon ay nagsulong ng Filipino bilang opisyal na wika. Naging mahalaga rin ang kanyang papel sa pagtatag ng mga pulisiya ukol sa reforma sa lupa, edukasyon, at pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayan. Si Quezon ay naging isang simbolo ng pag-asa at pag-unlad para sa mga Pilipino. Ngunit tulad ng marami sa mga leader, hindi rin ligtas sa kontrobersiya si Quezon. Naging mahirap ang kanyang pamumuno noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang Pilipinas ay nasakop ng mga Hapon. Sa kabila ng digmaang iyon, patuloy niyang pinangunahan ang mga hakbang para sa kalayaan ng Pilipinas. Si Quezon ay pumanaw noong Agosto 1, 1944 dulot ng tuberkulosis bago pa man makamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan mula sa mga Amerikano. Ngunit ang kanyang mga naiwan na kontribusyon at mga makasaysayang hakbang ay patuloy na namutawi sa kasaysayan ng bansa. Laging tandaan mga kahistoryador, huwag limutin ang ugat ng ating pagkatao, ang kasaysayan ang ating pundasyon. Ang kwentong kasaysayan ng lahat ay kasama ka sa bawat kabanata. Mga kalipon, nawa ay nagsilbing inspirasyon sa ating lahat ang naging buhay ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon at tinagurian nating ama ng wikang pambansa. Maging inspirasyon sana ito sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan. Muli, ito ang inyong kalipon. Kasama sa lipunan, Sir Joseph P. de la Cruz na nagsasabing gawin natin kung ano ang mabuti at tama. Hanggang sa muli!